Ang Mark chapter 6 verses 14 to 29 ay isa sa pinakamalungkot na kwentong natala sa Biblia, ang paglalarawan sa pagkamatay ni Juan Bautista, isang propeta ng Diyos na tinawag upang maghahanda ng daan sa pagdating ng Mesyas. Ang mga talata din ay naitala upang ipahayag ang isa pang kamatayan. At ito ang aking napiling titulo sa ating pag-aaral ngayong umaga, ang kamatayan ng isang konsensya. Ito ay ang konsensya ni Herod Antipas, a wicked ruler who ignored the warnings of his conscience. Ang budhi o conscience ay hindi naglalayong tulungan tayong magpasya kung ano ang tama o mali, kundi upang labanan ang anumang paglihis sa katotohanang itinuro sa atin, gaya ng katotohanang masusumpungan sa salita ng Diyos. Kapag tinanggihan ng mga tao ang katotohanan at namumuhay ayon sa kanilang sariling mga pamantayan, nagkakasala sila laban sa kanilang konsensya at maaaring magpatigas ng kanilang puso, hanggang sa puntong sila ay may kakayahan na gumawa ng mga iba't ibang uri ng kasamaan. Ang ating aralin for today ay nagsisilbing babala laban sa pagwawalang bahala sa mga babala ng konsyensya ng isang tao. At ang pasimula nito ay hindi na siya nababader kapag pinapaalalahanan siya ng kanyang konsyensya. Kung magpapatuloy ay patungo ang tao sa kawalan ng konviksyon sa kasalanan at uri ng kasamaan na kanyang patuloy na nagagawa at maaari pang magawa. The gradual death of Herod's conscience as he gave into sin, providing a sobering lesson about the dangers of rejecting truth and moral standards that are written in the Bible. Kaya't samahan ninyo ako habang ating binabasa at inaalam ang mga mahalagang aral na nakapaloob sa ating teksto. At sa ating pag-aaral ay hayaan natin na mangusap sa ating mga puso ang ating Panginoong Hesus. Sundin ang kanyang tinig upang tayo ay hindi magkasala sa kanya at laban sa ating sariling konsensya. Minsan pa mayroong tatlong major points ang ating teksto at may kanya-kanya ring mga subpoints ang bawat isa. Ang unang mahalagang punto ay matutunghayan natin sa verses 17 to 20. Dito makikita natin ang kalituhan ni Herodes. Nang madinig ni Herodes ang ministeryong ginagawa ni Jesus at ang mga kababalaghang ginagawa niya, naisip ni Herodes na si Jesus ay si Juan Bautistang nabuhay namang muli. Aking sinadyang ihuli ang pagtalakay sa mga naunang verses 14 and 15 upang mas maging maganda ang daloy ng mga pangyayari. Mahalaga kasi na atin munang makonsider bakit nagkaroon ng paniniwala si Herodes na si Jesus ay siya ding si Juan na nabuhay muli. Ang mga verses 17 to 29 ay magdadala sa atin sa mga nakapaloob na kaganapan sa pagkamatay ni Juan Bautista. Makikita natin sa mga talata ang mga nagaganap na pakikibaka ni Herodes laban sa kanyang masamang pita at kanyang budhi. Maliwanag itong ipinakikita sa mga talatang verses 17 to 18. Dito mababasa natin ang pagpapakulong ni Herodes kay Juan. Verse 17. For it was Herod who had sent and seized John and bound him in prison for the sake of Herodias, his brother's Philip's wife, because he had married her. For John had been saying to Herod, "It is not lawful for you to have your brother's wife." Dito sinasabi na pinakulong ni Herodes si Juan dahil sa kanyang pangangaral o pagpapahayag publicly ng kasalanan ni Herodes.
Upang higit nating maunawaan ang sitwasyon ni Herodes, saglit nating silipin ang kanyang family tree, kung matatawag natin itong family tree, pagkat ang isang puno ay nagkakaroon ng pagdami ng mga branches, samantalang ang family tree na pinagmulan ni Herodes ay hindi nag-branch out, kundi ito ay pumulupot sa isa't isa na parang baging. Upang higit na maging mas malinaw ang takbo ng family tree, hayaan nyo kung ipakita ito sa isang diagram. Simulaan natin sa pinakapuno ng pamilya, kay Herod the Great. Siya ang tinalagang puppet king ng Roma sa rehiyon ng Judea. Ayon sa kasaysayan, siya ay mayroong nakalistang 5 asawa at pawang may mga anak sa kanilang lahat. 3 lamang sa kanyang mga anak ang ating bibigyang pansin sa dahilan na may kinalaman sila sa kwento. Ito ay sina Aristobulus, na pinatay ng sarili niyang amang si Herod the Great, at siya naman ay may half-brother na si Herod Antipas, tetrarch o ruler ng Galilee. At si Herod Philip naman, another half-brother ni Antipas, siya naman ang tetrarch o ruler ng Iturea and Trachonitis. Si Herod Antipas, ang lalaki sa ating pag-aaral, ay nakasal sa anak ng isang Arabian king na si Aretas. Samantala naman si Herod Philip ay nakapangasawa si Herodias, ang babae sa ating teksto, na anak ng kanyang half-brother na si Aristobulus. So si Herodias ay half pamangkin at the same time asawa ni Herod Philip. Sila ay nagkaroon ng anak na babae, si Salome, ang dalagang sumayaw sa party ni Herod Antipas, na kanyang double half-uncle at the same time also ay kanyang naging stepfather. Gumugulo ba? Talagang kasing napakagulo ng pamilyang ito. Hayaan ninyo na aking ituloy ang mga pangyayari. Dumating ang panahon na si Herod Philip ay dinisinherit ng kanyang amang si Herod the Great. Kaya't ang mag-asawang Philip at Herodias ay tumungo sa Roma at doon nanirahan. Dumating ang panahon na binisita ni Herod Antipas at ng kanyang asawa si Philip at Herodias sa Roma. Sa kagulat-gulat na mga pangyayari, nagkagustuhan itong si Antipas at Herodias na kanyang half-niece and sister-in-law. In short, they had an affair and both left their spouses and married one another. It was this arrangement that John repeatedly condemned. Kaya't ang phrase had been saying sa verse 18 suggests a repeated action o paulit-ulit na sinasabihan sila ni Juan Bautista. And every time Herod was around, John preached against incest and adultery from the law of God. At dahil dito, Herod was upset by this preaching. But it seems that Herodias was even more upset. Makikita natin sa verse 17. Kaya't pinakulong ni Herod Antipas si John the Baptist. Ang ganitong tugon is not the proper response kung tayo ay nakapakdikinig ng biblical preaching kapag ang isang mangangaral ng katotohanan ng Diyos sa kanyang pangangaral ay tinatamaan tayo sa kanyang mga sinasabi mula sa Bible. Kapag may mga pagkakataon na kayo ay uma-attend ng pangangaral ng salita ng Diyos at nasasagi nito ang inyong kalalagayan, magagalit din ba kayo sa mangangaral ng Diyos? Well, alam niyo, mayroon kayong ilang pwedeng gawin. First, you can ignore the message. Ngunit ito ay mapanganib na response dahil baka pag nagpatuloy mawawala ang tinig ni konsensya tulad ng maraming tao sa Bible na ating nang napag-aralan at kinalaunan tumigas ang kanilang mga puso sa katotohanan. Or, you can confront the preacher. Mapanganib din ito, pagkat kayo ay maaaring hatulan ng Diyos. Dapat natin tandaan
na ang mga mangangaral are just delivering a message. Parang kantero lamang sila. Kung gusto mong magreklamo ka sa pinagmula ng sulat, ang Diyos. Ang ikatlong response na pwede mong gawin, you can bring your need to the Lord. You can let Jesus work in your life to bring you to a place of repentance and blessing. 1 John 1:9. Ang sanlibutan ay patungo na sa panahon na ang mga mangangaral ng mga katotohanan ng Diyos ay uusigin dahil sa kanilang dalang mensahe, tulad ng nagaganap na sa Amerika at iba pang Western countries, na maaari nang mademanda at makulong ang isang preacher kung siya ay mangaral laban sa homosexuality at lesbianism. Even the gospel itself is being called hate speech by those who reject the Lord Jesus, lalo na kung ikaw ay mangaral in public. Oo, the days are coming when those who dare to stand for the truth are going to face hardship and persecution. Samantala sa mga verses 19 to 20 naman, mababasa natin ang pagkatakot ni Herod kay Juan. Verse 19, and Herodias had a grudge against him and wanted to put him to death, but she could not, for Herod feared John, knowing that he was a righteous and holy man, and he kept him safe. Bagamat hindi nagustuhan ni Herod ang pagsita ni Juan sa kanilang makasalanang kalagayan, prinotektahan pa rin ni Herod si Juan sa matinding galit at poot ni Herodias. Malinaw na nakikita ang pagkalito ni Herod sa mga pagkakataong ito. Nagagalit siya sa mga katotohanang sinasabi sa kanya ni Juan, ngunit gusto pa rin niyang panatilihin si Juan, kaya't kanya pa rin itong iniingatan mula sa kanyang asawa. Ang ganitong love-hate relationship ay makikita natin maging sa ating panahon between the preacher and some of those he preaches to. Nagagalit ang ilang tagapakinig ni pastor kapag nababanggit ni pastor sa kanyang pangangaral ang mga lihim na kasalanan ng iba niyang tagapakinig. Sa kabilang banda naman, hindi nag-aatubiling lumapit kay pastor ang mga taong tinatamaan ng kanyang mensahe kung sila ay may marubdob na mga problema. Verse 20, makikita natin na patuloy pa rin si Herod na nakikinig kay Juan. When he heard him, he was greatly perplexed, and yet he heard him gladly. Narito ang isang kamanghamanghang verse sa bahagi ng ating teksto. Bagaman ayaw ni Herod ang ginagawang paghahayag sa publiko ni Juan ng kanilang kasalanan ni Herodias, pero naroon pa rin ang nais ni Herod na mapanatili ang presensya ni Juan. Kung iba siguro ay matagal nang pinatapon etong si Juan sa bundok ng Timbuktol para matigil ang kanyang pag-iingay. Sa sandaling ito, let us examine this verse, pagkat may ilang mahalagang bagay din tayong matututuhan. Sa unang bahagi ng verse 20, malalaman natin na mayroong mapitagang takot si Herod kay Juan, pagkat alam niya na siya ay tunay na lingkod ng Diyos at isang banal at matuwid na tao. At dahil dito ayaw niyang may masamang mangyari sa kanya, kaya't kanya na lamang siyang ipinakulong. Walang ibang ligtas na lugar kay Juan libang sa kulungan na doon ay mayroon pang magbabantay sa kanya. At mapapatahimik na din si Juan na magpatuloy na sitahin siya sa publiko sa tuwing sila ay magkikita. Ang nakamamangha sa verse ay ang mga katagang Herod heard him gladly. Ang idea ng katagang ito ay Herod enjoyed hearing John preach the Word of God. Wala siyang intensyon na baguhin ang sitwasyon ng kanyang buhay at isuko ang kanyang buhay sa Panginoon. Marahil siya ay humahanga sa pangangaral ni Juan, kaya't nais niya siyang patuloy na pakinggan. Tunay na itong si Herod Antipas is a very confused man. Napakaraming tao ang tulad ni Herod sa ating panahon. Namamangha sa mga makapangyarihang mensahe mula sa Bible ng kanilang kinagigiliwan
at hinahangaang mga preachers. Datapwat wala silang intensyon na sundin ang mga katotohanang ipinahahayag. Isang mapanganib ang mabuhay sa ganyang paraan. Dapat tandaan ng bawat tagapakinig. Ang Diyos ay patuloy na ipinaabot sa iyo ang mensahe ng kanyang biyaya mula sa kanyang mga tapat na lingkod. Patuloy na ipinapahayag sa iyo ni Jesus ang kanyang pag-ibig at nais niyang ikaw ay baguhin at bigyan ng panibagong layunin sa buhay. Huwag tularan si Herodes at paglaruan ang mga bagay ng Diyos. Iningatan ni Herodes si Juan at itinuring siyang parang alagang loro. Pakikinggan lamang ang mga katuruan ng Diyos na nakapagbibigay aliw sa puso. Ngunit kung ang paksana is about sin and repentance, isasaranan niya ang kanyang tenga. Kung ang Panginoon ay nagsasalita sa iyo tungkol sa anumang bahagi ng iyong buhay, kailangan mong pakinggan ang kanyang tinig at sundin ang kanyang salita ng walang pagkaaantala. Pagkat ang di pagsunod ay magdadala sa iyo sa kapahamakan. Ang ikalawang mahalagang point sa ating teksto ay matutunghayan natin sa mga talatang 21 hanggang 29. Ang malaking krimen na nagawa ni Herod. Ang mga talatang ito ay nagsasalaysay ng kalunos-lunos na kamatayan ni Juan Bautista, ang makapangyarihan at tapat na lingkod ng Diyos. Siya ay sadyang pinatay upang makapagbigay kasiyahan sa napakasamang pita ng isang tao. Saglit natin tingnan ang mga nakapaloob na pangyayari sa kamatayan ni Juan. Sa verse 21, isang mahalay na sayaw. But an opportunity came when Herod, on his birthday, gave a banquet for his nobles and military commanders and the leading men of Galilee. For when Herodias' daughter came in and danced, she pleased Herod and his guests. Matagal-tagal na din nag-aantay ng pagkakataon si Herodias upang kanyang mapapatay si Juan Bautista. At nang magkaroon ng birthday bash itong si Herodes, ay kanyang nakita ang kanyang pagkakataon. Ang hapunan na ito ay walang iba kundi isang drinking party para kay Herodes at sa kanyang mga tauhan. Nang sila ay lasing na sa alak, si Herodias ay nakaisip ng bitag para maisakatuparan ang kanyang masamang naisin. Ipinadala niya ang kanyang dalagitang anak na si Salome upang sumayaw para kay Herodes at sa kanyang mga kaibigan. Ang partikular na sayaw na ito ay nakapupukaw ng sensual na pagnanais ng mga nakapapanood. Ang uri ng sayaw ay idinisenyo upang mapag-alab ang mga hilig ng mga lalaki sa silid. Dahil sa mapang-akit na sayaw ni Salome, si Herodes at ang kanyang mga kasama ay binihag ng magandang dalaga. Ang gawain ito ay nagpapakita ng ganap na kasamaan ng puso ni Herodias. Imagine putting your daughter on display in that fashion. Imagine sending her out to perform a sensual dance for a man who was both her uncle and stepfather. Tunay na walang kasing sama. But you know, people are no different today. Sa Genesis 6:5, ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Samantala sa verses 22, ikalawang bahagi hanggang 25, mababasa natin ang walang kasing samang kahilingan. And the king said to the girl, Ask me for whatever you wish, and I will give it to you. And he vowed to her, Whatever you ask me, I will give you, up to half of my kingdom. And she went out and said to her mother, For what should I ask? And she said, The head of John the Baptist. And she came in immediately with haste to the king and asked, saying, I want you to give me at once the head of John the Baptist on a platter. Napag-alab ang makamundong damdamin ni Herodes sa sayaw ng dalaga. Kaya't ipinangako niyang ibibigay niya ang anumang naisin niya hanggang sa kalahati ng kanyang kaharian.
lasing o tanga. Isang malaking kahangalan ang pagyayabang na ito ni Herodes sa harap ng kanyang mga bisita. Tumakbo ang dalaga sa kanyang inang si Herodias at tinanong kung ano ang dapat niyang hilingin kay Herodes. Walang pag-aalinlangan na sinabi ng ina sa kanyang anak na kanyang hilingin ang ulo ni Juan Bautista. Ganon nga ang kanyang ginawa at dinagdagan pa niya ng kanyang sariling kasamaan. Ilagay ang ulo sa isang silver platter. Ginawa pa ng mag-ina na tropeyo ang ulo ni Juan Bautista. Like mother, like daughter. Verse 26 to 29. Ang masamang bunga ng pangakong di pinag-iisipan. And the king was exceedingly sorry, but because of his oaths and his guests, he did not want to break his word to her. And immediately the king sent an executioner with orders to bring John's head. He went and beheaded him in prison, and brought his head on a platter and gave it to the girl, and the girl gave it to her mother. When his disciples heard of it, they came and took his body and laid it in a tomb. Mabilis na na-realize ni Herodes na siya ay nagkamali. But he is afraid of losing face in front of his guests. So he sends the executioner and John is immediately beheaded. At ang tropeyo na nagmula sa mapait na galit ay ibinigay kay Salome. Kinuha ng mga alagad ni Juan ang kanyang katawan at kanila itong inilibing. Sa bahaging ito ng kwento ay makikita natin ang tuluyang pagkamatay ng konsensya o budhi ni Herodes. Paulit-ulit niyang nadidinig ang pangaral ni Juan ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Ngunit ito ay kanyang patuloy na tinatanggihan. At nang kanyang ipag-utos ang pagpugot ng ulo ni Juan Bautista, he has crossed the line of no return. Ilang pang mahalagang aral ang ating makikita sa mga talata mula sa ating kwento. First, these verses reveal the devastating power of hatred, bitterness, and unforgiveness. Mas mabuting sundin ang utos ng Diyos at patawarin ang mga nananak sa iyo kaysa lamunin ang buhay mo ng poot. Ephesians 4:32. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Second, these verses reveal the dangers involved in the use and abuse of alcohol and mind-altering drugs. Ang kalasingan at paggamit ng mga pinagbabawal na gamot na nakapagbabago ng disposisyon ng isip ng tao ay magbubunga lamang na makagawa ng mga bagay na later on ay iyong pagsisisihan. Proverbs 23:31. Do not look at wine when it is red, when it sparkles in the cup and goes down smoothly. In the end, it bites like a serpent and stings like an adder. Your eyes will see strange things, and your heart utter perverse things. Thirdly, these verses reveal the danger of peer pressure. Hindi nangangahulugan kung ngayon yung mga kaibigan ay gumagawa ng mga kalokohan, ay dapat mong sundin ang kanilang pamumuno. Kung may ganito kayong mga uri ng kaibigan, mapapabuti ka kung lalayuan mo sila. Fourthly, these verses reveal the danger of not controlling your tongue. Atin laging tandaan na what you say can harm you and it can harm others. James chapter 3 verses 1 to 12. Ang ikatlong important point na ipinapakita sa atin ng ating text ay sa mga talatang 14 to 16. Ang konsensya ni Herod. Ang mga talatang ito ay nagpapakita ng naghihingalong konsensya o budhi ni Herodes matapos siyang papugutan ng ulo si Juan. Verse 14. Ang nababagabag na konsensya. King Herod heard of this, for Jesus' name had become known. Some said John the Baptist had been raised from the dead. That is why these miraculous powers are at work in him. Nang madinig ni Herodes ang tungkol kay Jesus at kanyang mga ginagawa, agad na ipinagpalagay niya that this Jesus is John resurrected from the dead. Pinaniniwala niya ang kanyang sarili na ang tanging makagagawa lamang ng mga miracles na kanyang nababalitaan ay isang dakilang tao na tulad ni Juan.
Makikita natin by this time, his guilt over what he did is eating him alive. Pagkat alam niya na kanyang pinapatay ang isang mabuting tao na ang tanging ginawa lamang ay expose ang kanyang kasalanan at mangaral ng mga katotohanan ng Diyos. That is the power of guilt. It will eat you alive. You can't run from it. You can't hide from it. You can't escape its words. It shows up when you are alone. Guilt comes calling in the dead of the night. Ang tanging solusyon para sa mga nakaraang kasalanan ay dalhin ang mga kasalanang iyon kay Jesus, pagkat si Jesus lamang ang may kapangyarihang magpatawad at maglinis ng ating mga kasalanan. 1 John 1:9. Samantala sa verses 15 to 16 naman, ang confession ni Herod. Verse 15, but others said, he is Elijah, and others said, he is a prophet like one of the prophets of old. But when Herod heard of it, he said, John, whom I beheaded, has been raised. Maraming mga tao sa region ng Galilea ang nagsasabi na si Jesus ay si Propeta Elijah at ang iba naman ay ibang propeta. Ngunit si Herodes ay kumbinsado na si Jesus is none other than John the Baptist. At sa pagkakataong ito ay madidinig natin ang kagulat-gulat na confession ni Herodes sa malaking kasalanan kanyang nagawa ng kanyang sabihin, whom I beheaded. Totoo na ipinahayag niya ang kanyang kasalanan, datapwat hindi natin siya makikita ng pagsisisi sa kanyang krimen nagawa at paghingi ng kapatawaran sa Diyos. There is confession, but there is no repentance. Thus, there is no salvation. There is only the death of a conscience. Ang pagkilala sa kasalanan ay mahalaga. Kapag tapat tayo sa ating pagsisisi, tapat ang Diyos na tayo ay Kanyang patatawarin at lilinisin sa ating lahat ng kasalanan. Samantala naman ang pagwawalang bahala sa tawag ng Diyos na tumalikod sa kasalanan ay humahantong sa pagkamatay ng budhi at pagtigas ng puso. Ang pangunahing dapat gawin kapag kinatagpo tayo ng Diyos dahil sa ating kasalanan, magkaroon ng mababang kalooban at aminin ang pagkakamali, pagsisihan at talikuran upang sa gayon tayo ay muling makapanumbalik sa maayos na relasyon sa Diyos. Luke chapter 23 verses 6 to 11. Ang condemnation ni Herod. Sa bahaging ito ng sulat ni Luke, ito ang kahuli-hulihang pagkabanggit kay Herod Antipas ng banal na kasulatan. Matapos tanung-tanungin ni Pilato si Jesus, pinadala niya si Jesus kay Herod Antipas dahil si Jesus ay taga-Galilea. Nang si Jesus ay sinabihan na magpakita ng milagro ni Herodes, nagwalang kibo na lamang si Jesus, pagkat para sa kanya tapos na ang panahon ng biyaya at oras ng pagsisisi para kay Herodes nang ipapatay niya si Juan. Ang patay na konsensya at matigas na puso ni Herodes ay makikita pa sa kanyang patuloy na pangungutya kay Jesus. At dito nagtapos ang kwento ni Herod Antipas. Binaliwala niya ang katotohanan at pinatay ang sarili niyang budhi na nagdala sa kanya sa walang hanggang kaparusahan. Nagbabala ang mga talata na lubhang mapanganib ang patuloy na pagtalikod sa Diyos. Ang bawat pagtanggi ay nagpapatigas ng puso ng tao hanggang sa mamatay ang budhi at hindi na marinig ang tinig ng Diyos. Sa pagtatapos, ang pagkamatay ng isang budhi o konsyensya ay isang kalunos-lunos na pangyayari dahil ito ay humahantong sa tuluyang kapahamakan ng isang kaluluwa. Kapag tinanggihan mo si Jesus at ang Ebanghelyo, wala nang pag-asa pa para sa iyong kaligtasan. Ang tanging nag-aantay sa iyo sa likuran ng pinto ng kamatayan ay ang kakilakilabot na epekto ng kasalanan, ang walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Ito muli ang inyong lingkod at tagapagturo, Brother Ed, ang mayamang biyaya ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, sumaatin nawa ngayon at magpakailanman.